Dalawa, no? Sige na nga, huwag ka mag-alala pag naka-LL ako. Naka-LL, napakaluwag mo na nga. Uy! Luwag sa pera, luwag sa pera. Ang pangit pakinggan, That baby came out Novi. wrong. Nakakaloka ka, oo. Maluwag, nakakaluwag ka na ngayon sa pera. Nakaka-LL sa pera. Oo. Sorry, wag mo ako sasapukin, Kuya Romel. Why? Hindi. Anyway, Kuya Romel tuloy. DJ Lindsay, kamusta ka naman? Okay naman, masaya naman. Nakakatulog na ako ng 8 hours yata ngayon or 7 hours. Ako naman ang hindi. Talaga ba? Alam mo, hindi ko talaga alam nangyayari sa akin, no? Bakit ba? Ano ba Natutulog naman ako ng maaga. Usually, natutulog ako mga 6:37. Usually kasi, before pa kasi, mga 5 to 6 tulog na ako nun. Oo. Ngayon, 6 p.m. to 7 p.m. tulog na ako nun. Oo. Kaso, ang problema, nagigising naman ako ng alas 12, alauna. Lagi yan? Lagi, araw-araw. Ano kayang meron? Alam mo, di ba may mga sinasabi sila kapag nagigising ng 12 and 1 a.m.? O parang may nakatingin daw sa'yo. Ay, hindi naman gano'n. Hindi, sa case ko naman, yun naman kasi yung body clock ko naman. Kasi, bakit body clock? Eh, anong oras ka ba talaga gigising? Dapat kasi magigising ako mga 2:30. Oo. Mga gano'n. Eh, nagigising naman ako ng mga alauna, mga alas 12, mga gano'n. So, ibig sabihin, pasok pa yun sa body clock ko na kung saan, mga 6 hours. Yun yung tulog ko. 6 to 7 hours lang yung mga tulog ko palagi. Halos. Bakit may lang? Ang sarap nga nung 6 to 7. Okay na nga yun eh. Sa akin hindi. Di ba, kilala mo naman ako. Natutulog ako dapat 8 hours. Yun yung manta ko dati eh. 8 hours dapat. Pero ngayon, hindi ko na siya magawa. Nakakainis. Oo. Okay na yun. At least may tulog. Kesa naman wala. Yung iba nga wala talaga eh. Alam mo, tapos minsan pa, kapag umuwi ako ng Cavite, talagang eto, legit. Kada uwi ko ng Cavite, kapag doon ako natutulog, talagang 6 hours lang talaga tulog ko. Oo. Yung kung kailan naman weekends, no, saka naman ako, ayun, sobrang kulang ng tulog. Alam mo, sabi nila, no, ang tawag daw dyan sa 12 midnight and 1 a.m. ay ungodly hours. Eto ha, kapag daw nagigising ka in the middle of the night, dahil daw yan sa bad dream. Oo, dahil daw yan sa bad dream at hindi dahil naiinitan ka or nilalamig ka, ganyan. Pero alam mo ba na meron daw spiritual reasoning behind waking up ng ungodly hours? So, ano yun? Sabi nga nila, 1 a.m., 2 a.m., 3, 4, 5 a.m., there's a different logic to them, sabi nila ha. Wait lang, kapag 1 a.m. daw, deep sleep daw dapat yung meron yung mga tao, di ba? Oo. Pero kapag nag-wake up ka na or nagising ka ng ganyang oras, 1 a.m., it means that you have too much worry in your heart. Totoo ba? Siguro. Nag-aalala ka ba? Tapos lagi ka daw nag-iisip ng kung ano-ano na nag-worry ka. Too much worry in your heart and in your mind. Saan mo ba nakita yan? Reddit. Ano ba namang Reddit na yan? Ba't parang totoo? Totoo? Siguro at some point, oo, no? Pero nung sa sinabi mo kanina na parang meron daw napapanaginipan. Meron nga. Meron ako napapanaginipan pero maganda naman. So baka dahil sa sobrang ganda nagigising ka. Siguro. Para i-remind ka na, huy bakla, huwag kang masyadong dyan, panaginip lang to, ganyan. Ay, oo nga. Oo. Parang sinasabi na oy, hanggang panaginip lang kayo. Ay. Oo, huy, gumising ka, pang-feeling dyan. Ay, nako, gumising ka na sa katotohanan. Oo. Hindi ka magkakaroon ng 10 milyon. Ganun. Yun. Nako, ganun pala yun, no? Oo. Pero at the same time, no, nakakainis pero at the same time nakakatuwa dahil totoo yung mga yung mga sinasabi nila. Oo. Parang katotohanan no? Talagang kapag nabasa mo yan sa Google, sa Reddit, no, parang ay, ang galing naman nila. Parang mabibighani ko. Pero totoo nga na may worry ka sa heart and mind mo. Oo naman. Okay. So yun nga din siguro. Siguro part nga rin naman. yun. Oo. Ano ba yung mga worries na yan? Huwag na natin sabihin dito. Hindi, hint lang. Hint. Future, ganyan. Future and present. Present and future. Inuna mo yung future kaysa sa present talaga. Siyempre naman. Di ba mas nakaka-pressure kasi yung future Para sa akin hindi pa dumadating yun, baby Tobes. Kaya huwag mo masyadong isipin mo ayun yan. na nga Oo. Yung mga hindi pa dumadating, yun yung mga nakaka-pressure, yun dapat mo naiisip mo palagi, di ba? Kasi syempre, future nga di ba? Na pressure ka ngayon, ay kapag ba ginawa ko to sa present, maapektuhan ba yung future ko? Yun yung mga naiisip mo Alam mo, ako natutunan ko na lang sa life na ito, wag munang masyadong mag-isip ng future, baby Toads. Kasi sa present, ang dami-daming
pwedeng mangyari. Minsan alam mo yon, mag-iisip ka na saan ako kukuha ng pambayad ng ganto, ng ganyan. Samantalang sapat na yung sweldo ko, ganyan, wala akong masyadong pinagkakitaan. Alam mo, magugulat ka na lang na along the way, may mga financial opportunities na dadating sa'yo. Diba? So, wag mo masyadong isipin yan. Siguro nga, ganun nga dapat. No? Dapat hindi natin iniisip yung future. Gaano. Isipin pa rin naman natin, pero hindi ganun gaano. No? Kasi syempre, mahirap nga naman. Baka mamaya, sobrang kakaisip mo ng future, hindi mo na napapansin yung present mo. Totoo. Diba? Na dapat masarap yung tulog mo, pero nga dahil may worry ka, yan tuloy, nagigising ka ng 1 a.m. Minsan nakakainis nga talaga yun alauna, yung tipong gusto mo lang talaga matulog ng buo, pero hindi mo na magawa. Magdasal ka na lang kapag nagigising ka ng ganong oras. Excuse me, nagdadasal ako. Kaya nga, magdasal ka na lang pag nagising ka ulit ng ganong oras. Sige. Pwede rin naman. Parang cleanse my heart and my mind, Lord, ganyan. Maraming salamat naman, Pastor Lindsay. Yes. Thank you very much. Kumusta ka naman? At syempre, kamustahin din naman natin yung ating mga panggadya na nanonood. At alam nyo na, nakikinig sa radyo, no? Hello po sa inyong lahat. At syempre, ito na nga DJ Lindsay. Ang ating message sender, no? Ay nako, tingin ko mag-aaway na naman tayo ngayon. Bakit? Anong meron? Uy, exciting. Pagdedebate na naman tayo ngayon kasi itong sender kasi natin ang sabi niya, bakit daw ganyan kayong mga lalaki? Okay. Ang sabi niya, sa una daw sasabihin nyo, tanggap namin kayo. Pero kapag tumagal-tagal na, maghahanas daw kami ng maghahanas. Kasi nga naman, kapag daw sinabi namin na hindi kami galit, ang dapat nyo daw gawin doon at ang dapat daw gawin ng mga lalaki doon ay manuyo agad-agad. Hindi yung parang wala lang nangyari kapag sinabi na hindi galit. Ngayon. Medyo hindi naman ako nag-agree doon. Yun! Hindi. Siguro nung unang panahon, ganyan ako. Kasi in-expect mo na kapag nagalit ka, dapat suyuin ka, matik yun. Pero hindi ako lang to, baby Tosa. Kapag galit ako. Wag mo na lang akong kausapin muna at wag mo akong dikitan kasi gusto kong huminga yung isip ko. Ganon. Kapag okay na ako, babalik ako. Kung gusto mong kausapin ako, edi kausapin mo ako. Kung hindi naman. Kasi ngayon kasi, ang ginagawa namin ni Romel, pag galit kami pareho, tumatahimik kami. Yes. Tapos maya-maya, kapag okay na, bigla na lang may makikipag-holding hands. Tapos, I'm sorry, I love you. Ganon lang. Ang sweet naman. Oo. Pero aminin mo, pag bata ka, ganyan kasi yung iniisip talaga. Usually mga high school, mga ganun Ikaw ba kapag galit ka? Pag galit ako, wala lang. Gusto mo sinusuyo ka? Hindi naman. Tahimik lang kasi ako magalit Oo nga. Yun nga. Tahimik lang ako kasi syempre, di ba, at the same time, kapag nakikipag-away ka pa doon, di ba, makipagsagutan ka, lalala pa. Kasi ako, naranasan ko na yun Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nakilala ko yung worst side ko mismo. Nakilala ko, sabi ko talaga sa'yo. Talaga ba? Nakilala ko. Oo. Nakita ko yun, naramdaman ko, at napasabi talaga ako sa sarili ko na, hindi ako to Seryoso? Napagano'n ako. So yun, para sa akin, ayoko nang pumunta ulit sa ganung side ko. Ayoko nang ma-meet ulit yung worst side ko. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na lang sa sarili ko, tumahimik ka na lang. Tahimik na lang. Kasi syempre, di ba, hindi naman kasi masusolusyonan di ba? Kapag magka-clash kayo na magka-clash, di ba? Totoo. Ang mangyayari, matotoxican pa kayo sa isa't isa, di ba? At kapag, alam nyo na, war freak din yung partner mo, di ba, magsisigawan kayo, may tendency na magsigawan kayo niyan. Di ba? At saka ang pangit, di ba, na may mga magkakarelasyon na alam dapat ang usapan lang or ang away is verbal lang. Kasi natural yun di ba? Pero may pisikalan na nangyayari. Yan yung mahirap doon. Ayaw natin. Meron ako nakitang nagtatrend na video, sinare ni Kuya Rolando. Nakita mo ba yung sinare niya na yun? Hindi. Basta nagbabangayan yung magjowa yata. Tapos nagsasakitan sila. Nung una, nakita na yung lalaki, yung nananakit dun sa babae. Pero siguro mga good 1 minute, nandun pinakita rin na yung babae din pala. Sinasaktan. So alam mo yun, nagsasakitan silang dalawa. Bakit ganun? Hindi ko alam. May something silang dalawa. Sa akin na, bakit pa kayo nag-i-stay sa ganung klaseng relasyon, di ba? Wherein pwede naman kayo makakita ng isang green flag na lalaki or hindi naman kayo babae, no? Totoo. Yung tipong hindi kayo magsasakitan, diba? yung matured mag-isip, di ba? Oo. Pero kasi, aminin mo, minsan kasi, yung mga pag-aaway na yan, yung pagkatapos ng away, yung reconciliation na tinatawag, yun yung sweet Actually. Diba? Yung tipong mag-uusap kayo, tapos para kayong in love ulit sa isa't isa after ng away. Hindi ba parang kaplastikan? Hindi naman. It's your way of, Kasi, parang making it up to that person. Kasi isipin mo, no, mag-aaway kayo, magmumurahan kayo, magbubugbugan kayo. Di ba, magbabatukan, magsasapakan, di ba, sisikmurahan mo yung babae. Uy, grabe naman yun. Hindi sabihin na natin gano'n, di ba? Kasi tapos,
pag nagbati kayo, "Oy babes, I love you." Hindi kasi nandun, marirealize mo na after mo saktan or manakit, di ba? Na, ay dapat pala hindi ko ginawa to. Dapat bumawi ako sa kanya. Baka may ganong realization, baby Toots. Pero para sa akin, ayoko ng ganong relasyon. Oo naman. Kasi parang unhealthy niya eh. Oo. Diba? At saka hindi siya ideal relationship sa isang mag-couple, di ba? Kasi isipin mo kapag mag-couple kayo, dapat, yes, may problema, pero dapat masaya, no? Hindi yung pisikalan, di ba? Oo. Mag-aaway kayo pero hindi magsasakitan. Oo. Diba? Sabihin natin, minsan yung words mas masakit pa. Pero grabe naman yung masakit na nga yung words, masasakit pa yung buto-buto mo. May black eye ka May pa, black no? eye ka pa, di ba? Nakakaloka. Ano naman yung gano'n, di ba? Hanggat maaari, no, panggano, iwasan natin yung away na sobra-sobra. At kung minsan naman, hindi nakapag-communicate well yung partner nyo, siguro mag-usap kayo. Siguro, dito kasi sa ating sender, no, ang nakikitong nakitang problema nilang dalawa is communication. Kasi, sabihin nung babae, hindi siya galit. Where in fact, galit naman pala galit talaga naman siya. talaga, di ba? Tapos, oo. minsan kasi mga lalaki bobo eh. Ay, oo, totoo yan. Aminin ko ha, sorry ha. So, guys, I'm so sorry. Sabi ko nga kanina, minsan ang mga lalaki bobo talaga. Oo. Alam mo yun talagang insensitive ng mga lalaki. Oo, minsan kasi hindi na namin na-feel na ay, galit pa pala talaga kayo. Ay, eto pa pala nararamdaman nyo. At kahit nasabihin nyo na okay lang kami, di ba? Minsan hindi talaga kayo okay. Oh, totoo. Kasi gusto namin kasi yung straightforward eh. Totoo. Kami mga lalaki straightforward kami sa isa't isa, di ba? Kapag ayaw namin yan sa katropa naming lalaki, sasabihin namin yun. True. Kasi straightforward kami, magtropa naman kami eh. Oo. Tayo ngayon, magjowa tayo, di ba? Dapat straightforward din tayo. Totoo. Diyan ako naniniwala kasi ang pangit ng tipong por kayo sugarcoat. Diba? Na parang lagi mong ititweak yung nasa isip mo na dapat ayusin ko yung pagsasabi dito. Well, given naman yun na dapat maayos yung pagsasabi mo all the time. Pero, alam mo yun, ang sarap ng relasyon, no, to be in a relationship na tipong masasabi mo lang kung ano yung nasa loob mo. Yes. Diba? Yung hindi mo kailangan gumamit ng mga flowery words para Tama. lang hindi masaktan yung tao or para lang magustuhan ka ng tao. Yes, kaya mga Diba? panggano, lagi natin sinasabi dito, communication is the key. Kaya naman, ugaliin natin yan. And I'm sure din naman, no, sa early stages ng inyong relasyon, nasabi nyo rin yan. Nasabi nyo rin yan sa isa't isa, mag-usap tayo, communication is the key. Pero ngayon, ba't hindi nyo isinasatupad sa inyong relasyon, di ba? Oo. So, communicate well with your partner, di ba? Kung galit kayo, sabihin nyo lang. Oo. Diba? Hindi naman ibig sabihin ng communicate properly, mag-uusap kayo ng masinsinan na, uy, eto, ganito, ganyan. Minsan, ang naiisip natin, no, deep conversation, yung communication is the key. Hindi po. Magsabi lang kayo ng totoo, yung totoo yung nararamdaman, no, yun lang naman yun. Oo, totoo. Tulad ko, kagabi. O, ito na naman. Ito na naman. NBA na naman. Hindi. Ito na nga, ang reconciliation part. Sinabi ko sa kanya, ba't feeling ko hindi mo na ako mahal? Hoy, totoo to. Ano rin naman yan? Kabaliwan mo na yan. Sabi sa akin ganun. Anong kabaliwan? Nagsasabi ako ng totoo. Yun yung nararamdaman ko, hindi ako baliw. Sabi ganun. Ganun pa rin naman. Sabi sa akin, wala naman nagbago. Hindi, pakiramdam ko, hindi mo na ako mahal. Hindi mo lang napapansin na ganun yung ginagawa mo. Ha? Sabi niya sa akin ganun. Tapos, ano sabi? pwede kasing ganun yung nararamdaman natin, mga babae. Pero alam mo, kailangan kilala mo yung partner mo eh. Tama. Na may times na talagang focused siya sa isang bagay, may times na maaaring hindi siya maging expressive sa nararamdaman niya, ganyan. So kailangan kilala mo siya at dapat masanay ka dun sa katauhan niya. I know, mahirap masanay, no? Kasi syempre, sa una naman palagi, no, kakabahan ka. Tapos may isip mo, mapapa-overthink ka sa mga bagay-bagay. Pero once na nakilala mo na yung partner mo, no, that's perfect na yun. Parang well-oiled machine na yan, di ba? Tsaka dapat sa mga lalaki, i-reassure nyo lang palagi yung mga girlfriends ninyo or mga partners ninyo na ganun pa rin yung pagmamahal, na may mga pagkakataon na hindi tayo magkakaintindihan, mahal, pero mahal na mahal kita. Yung mga ganun. Yes, di ba? Oo. Minsan kayo rin namang mga babae, no? I-reassure nyo rin naman yung mga partner nyo, Ay, yung mga naku. boyfriend nyo. Oo naman, oo. Ano bang klaseng pag-reassure na yan, yung naiisip mo? Bakit hindi mo ko kinis? Ganun. Bakit nagkita tayo kahapon, ba't di mo ko kinis? Ganun kasi yung love language ko, baby Toby. Dapat touchy, ganyan, na-express. Ganun ako. Gusto ko sinasabihan ako. Gusto ko talagang ginagawa mo yung sinasabi mo. Kasi yung gifts, hindi ako materialistic eh. Mabigyan mo lang ako ng bracelet or whatever. Masayang-masaya na ako eh. Pero gusto ko yung touchy, yung lagi akong aakbayan, lagi akong yung holding hands. Ganun ako. Ako rin, gusto rin ako. Ganun ako sa girlfriend ko. Oo, di ba? Touchy ako. Parang wala lang. Gusto ko
true eh. Ganun yung expression of love natin. Tapos pag nasa mall kayo, no, aakbayan mo, Oo. holding hands, diba? Hahawakan mo sa likod. Oo, Ganun. ganyan. Diba? Clingy. Kaya kapag hindi niya ako kinikis pag nagkikita kami, biglang gumagano, bakit hindi niya ako kinikis? Parang, bakit anong meron dito? May iba ba tong katsate? Iba tong mga ganon. Yung sungay mo, usyong. Oo, kasi hindi ako sanay. Kasi hindi ako sanay nang hindi na ginagawa sa akin yun. Sanay ako na ganun yung, alam mo yon, ginagawa namin madalas. So yun na nga mga panggano, ang moral lesson sa aming pinagdiskusyonan, no? Communicate properly and also respect your partner, di ba? True. Intindihin natin at minsan kung bobo tayong mga lalaki, no? Mas lalo nating smartehan, no? Mag-effort tayo na kilalanin yung ating mga girlfriend. Alright? Diba? So mga bangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. Ayan na pwedeng yung stock sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? So for our next song, here's a song from Sarah Geronimo. Uy! Tala. Sarah G. Yon, all here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.